Isang magandang umaga po sa ating lahat, and once again, I'm Sir Joel dito po sa Edukasyon TV channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube ay please subscribe and hit the notification button. Like and share mo na rin para mas lumawak ang ating community, and you can comment at the comment section. So without further ado, let's start with our topic for today. So ito po yung continuation po ng ating pinag-aralan last time. So dito pa rin po tayo sa topic nating methods of teaching. So yung ating pag-usapan ngayon is lecture method of teaching. Okay? So yung pag-usapan natin about merits and demerit when it comes to methods of teaching. So saglit lang to, maikling video lang ito, no, o maiksing pag-aaral lang po ito para sa ating part 2 sa ating methods of teaching. So lectures in the sense are systematic presentation of knowledge. So sa methods of teaching po, yung pagtuturo po natin ay sistematikong presentasyon ng kaalaman. So pinakamahalaga talaga yung nakakamada yung ating tinuturo. So may sequence siya. So kumbaga naka-outline to para yung ating pagtuturo ay maayos. So pinakamahalaga kasi meron tayong systematic presentation when it comes to teaching para hindi naguguluhan yung ating estudyante. So hindi sila naguguluhan kung saan na ba tayo, saan na ba yung ating tinuturo. So hindi siya rumble. So pag systematic presentation, yung ating klase ng pagtuturo ay mas nasusundan ng estudyante yung ating tinuturo. At the same time, talagang mas nauunawaan at naintindihan nila. Sabi nga, it is considered as effective means of teaching. Etong style na ito na systematic presentation of knowledge ay epektibong way ng pagtuturo. Sabi nga, it is oldest teaching method given by philosophy of idealism. So, itong style na to ay noon pa halos oldest teaching method na po to na ginagamit po ng mga nagtuturo po dati, no? Since the philosophy of idealism po yan, no? As used in education. So, ginagamit yan sa education po, no? Sa way ng pagtuturo. So, the lecture method refers to the teaching procedures involved in clarifications or explanation to the student of sub-major ideas. This method lays emphasis on the penetration of contents into the minds of the student. So yan, dito po sa ating pag-aaral na lecture method of teaching ay makikita mo po yung epektibong way ng pagtuturo. So dyan po ay masuhusay po tayo. Sana dito sa maiksing video na ito ay may natutunan po tayo. And sa susunod na mga video po natin, I hope na mas lalo pang lumalim yung ating pag-aaral pagdating po dito sa methods of teaching. So, maraming salamat at next time, kita-kita po tayo uli, and God bless po sa ating lahat.